Sa isinagawang privilege hour ni Congressman Dan Fernandez, hati ang naging reaksyon ng mga netizens ukol dito. Merong mga natuwa na sang-ayon sa kanyang mga pahayag tungkol sa kasaysayan ng bansa at pag-uugnay nito sa Ophir. Pero meron ding hindi sang-ayon na palitan ng pangalan ng bansa. Dahil bukod sa nakasanayan na raw ng mga tao na tawagin ang bansa sa pangalang Pilipinas, sigurado malaki-laki ang gagastusin ng gobyerno rito. Lalo na't marami pang problema ang kinaharap ng ating bansa na dapat unahin kaysa sa pagpapalit ng pangalan nito. Well, noon pa mang panahon ni dating Pangulong Duterte ay minungkahi na nito na baguhin ang pangalan ng bansa sa Maharlika. Hindi na bago ang konsepto ng pangalang Maharlika dahil ginamit na rin ito noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Philippines because it was discovered by Magellan using the money of King Philip. Kaya pagdating ng ginawang Philippines. Pero okay na yan. Balang araw, palitan natin. Actually, tama si Marcos. Panahon ni Marcos, tama talaga si Marcos. Gusto niya palitan, Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Tama si Marcos noon. Noong 1978, naghain ng parliamentary bill ang dating miyembro ng Batasang Pambansa na si Ginoong Eddie Ilarde para palitan ng Maharlika ang pangalan ng Pilipinas. Pero umani ito ng batikos noon at hindi na natuloy dahil konektado raw ito sa pangalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong taong 2017, pinanukala naman ni Magdalo Representative Gary Alejano sa mababang kapulungan na bumuo ng isang komisyon na siyang titingin sa pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas. Ito'y para makalaya na raw ang ating bansa sa kolonyalism at makapagtatag ng sariling national identity. Well, ito ang ilang bahagi ng interview noon kay Eddie Ilarde tungkol sa pagmumungkahi nito na palitan ng pangalan ng bansa sa pangalang Maharlika nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Matagal na pong usap-usapan ang pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas. You were still assemblyman back in 1978. Am I correct, sir? Parliamentary Bill 195. Pinanukala ninyo, Maharlika din ang sinabi niyong pangalan. Pero hindi dahil kay Marcos. Kasi Well, Marcos was a scholar, a brilliant UP student, kaya alam niya ang kabanalan ng katagang Maharlika. Pero hindi siya nagpanukala kailanman. So isa po ito sa mga argumento, no? We're named after a king who wasn't exactly the most benevolent king. Pero apart from this, ano pa po yung ibang dahilan? Ang pangalang Maharlika, maganda rin daw talaga ang ano, no? Ang It is a divine name. Maharlika coming from Maha, from Sanskrit, which means the big self, which means God. So, likha is our own language, meaning to create, to design. So, pinagsama, Maharlika, it is a divine mantra. It is a divine name, Maharlika. Ayun nga sa philologist na very eminent guru and very eminent spiritual guru and philosopher. He was a philologist. Ang ibig sabihin ng Maharlika, nobly created, kaya banal. It is a divine name. Sa tingin niyo po ba pag nagpalit tayo ng pangalan, halimbawa Maharlika, magandang ibig sabihin, will it affect the mindset of the Jerry, Filipinos? it's a good thing you said that. Pag ikaw ay gumagamit ng matagal ng damit na hindi nilalaban, madumi na at mabaho na, pag ikaw ay naligo, pinalitan mo yung damit mo ng bagong laba, gumaganda ang pakiramdam mo. I believe in my heart of hearts that if we become Maharlikans, we are going to have a new mindset. There are many people who are misinformed and uninformed, kaya hindi katakataka na may opposition tayo, Cherry. Pero ang sa akin, marami ng bansang nagpalit. Only recently, ang Burma, Myanmar, ang East Pakistan, Bangladesh, ang Siam, naging Thailand. Kung tatawagin mo ang Thai na Siamese, baka mainsulto, no?
At marami pang ibang mga bansa nung nagdaan. Ang Mesopotamia ay naging Iraq. Ang China, Cathay. Ang Nippon, Japan. So you think it's time Ang for the Ceylon Philippines? ay naging Sri Lanka. At mula nung sila ay magbalit ng pangalan, they can vaults to progress and prosperity. At nag-iba ang pag-uugali ng mga tao. Palitan na natin dun sa divine name, a mantra, and we are happy. We should all be glad that we have a president like President Duterte who has the vision and the courage to endorse a radical proposal like that Maraming and salamat, fight sir. the status quo. Sorry, we ran out of time, but thank you very much for your thoughts. We appreciate that. Ang dati pong former assemblyman, Eddie May I Elarde, donate to you this book, who also have a book called Maharlika, The Road to Renaissance. Renaissance. Ito po ay kanya mismong sinulat. Maraming salamat, sir. Thank you, Cherry. Ito naman ang interview ni Congressman Dan Fernandez matapos ang kanyang privilege hour patungkol sa pagpapalit ng pangalan ng bansa sa OFIR. Mga unang mga community noong panahon ng Kastila ay nahahati sa 4 na klase. Mga Peninsulares, Insulares, Ilustrados, tapos yung mga Mestizo, tapos tayong mga katutubo na dito pinanganak ang tawag sa atin Indio. Sila lamang ang mga Pilipino. Sila yung mga tinatawag na mga Pilipino at Pilipina dahil sila po yung mga tinatawag na Peninsulares, Insulares, Mestizo at tayo ay Indio. Yun lamang ay nagpapatunay na talagang tayo ay discriminated doon sa pangalang Pilipinas. It is not inclusive, never been and never will be. Kung sila po ang mga naunang mga tao dito kasama ng mga Negritos, Indones, saka mga Malays, so hindi si Ferdinand Magellan. At ang katotohanan ay inalay lamang to sa pangalan ni King Philip. Ano sinasabi nila? Ginawa nilang pangalan ng bansa natin, Pilipinas. Prior to 15th century, 14th century, 13th century, 12th century, 11th century, 10th century, 10, 9, 11, 12. Ano ang pangalan natin? Ano ang pangalan na pagkakakilanlan natin? Wala. Diba? Pero sinasabi ni Antonio Pigafetta doon sa kanyang chronicle, sinasabi niya doon na sa harap ng China, merong mga pulo-pulo ng isla. At ang tawag nila doon ay Opir. No, ngayon, simulan natin ang investigasyon doon. Alamin natin kung ang pangalan po natin ay talagang Opir. Dahil napaka-importante ng pangalang Opir. Bakit? Ito ay nakasulat sa Bible 13 times na binagget ang pangalang Opir. Pangalan siya ng tao. Siya'y anak nung si Joktan, na kapatid ni Peleg. Meron siyang tinatawag na genealogy na kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo, eto pala yun. At ito yung magkapatid na nagkahiwalay. At dito napunta yung Joktan at dito pinangalan yung Opir. Yung Opir ay lahi ng mga Hebreo. So, kung Opir ang pangalan natin, may lahi pala tayo ng Hebreo. Hebrews pala tayo. At doon nga, nung sinaleksik ko na, nakita ko, bakit ang Mayon Volcano, Taal Volcano, Mount Banahaw, Mount Pinatubo, lahat ng mga salitang Sagada, Igorot, Ipugaw, Banahaw, lahat yun ay mga Hebrew words. Why? Doon nagsimula yung aking pagsasaliksik at inaalam ko ngayon kung bakit nga ba maraming Hebrew words dito sa Pilipinas at bakit ang ating original na lengguwahe ay yung baybayin ay katulad ng Hebrew language.